Kabanata 1186. Nang walang pagsugpo sa kaluluwa ng dragon, biglang naging malinaw ang kakilakilabot na katawan ng dragon sa harap ni Zephyr. Ito ay isang maliit na katawan na parang bundok. Ito ay napakalaki, mas malaki pa kaysa sa katawan ng siyam na ibong nether. Ang dragon ay pumulupot dito, bumubuo ng poster na natutulog. Sa ulo ng malaking dragon, ang mga mata ng dragon ay nakapikit, ngunit mayroong isang uri ng kamahalan na inilabas mula rito. Buzz. Habang iniisip pa rin ni Zephyr kung paano kakalasin ang kaluluwa ng dragon na nakasabit sa kanya, ang hugis gasuklay na hindi kumpletong ron sa pagitan ng kanyang mga kilay, na bihirang gumalaw, ay biglang nanginig ng bahagya. Pagkatapos, isang napakalaking kapangyarihang lumalamon ang mabilis na kumalat. Sa gulat na mga mata ni Zephyr, parang isang black hole na nilamon ng hugis gasuklay na ron ang kaluluwa ng dragon. Ano? Hindi lang si Zephyr, kundi maging ang Nine Netherbird ay hindi maiwasang manlaki ang mga mata nito. Nakakagulat ito. Sa harap ng hindi kumpletong ron na ito, ang Dragon Soul ay walang kahit kaunting kakayahang lumaban. Ito lamang ay sapat na upang mapataas ang antas ng pag-unawa ni Zephyr sa hindi kumpletong ron na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pa ito ang tamang oras para manghula. Nang hindi siya nagagapos ng kaluluwa ng dragon, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Zephyr na pinuhin ang katawan ng dragon. Mabilis na nabuo ang mga guhit ng itim na apoy. Sa sumunod na sandali, ginamit ng Nine Netherbird ang buong lakas nito at direktang bomb-alot sa katawan ng dragon. Kasabay ng mga alon ng umuungal na tunog, ang lupa sa loob ng radius na daan-daang libong metro ay nagsimulang lumubog. Bilisan mo at lumubog ka sa lupa dala ang katawang ito. Pakiramdam ko ay may nakapansin na sa atin. Mabilis na umalangaw-ngaw ang boses ng Nine Netherbird. Oo. Hindi naglakas loob si Zephyr na maging pabaya. Sa sandaling ito, naramdaman niya na sa labas ng mundo, ang mga guhit ng nakakatakot na aura ay mabilis na kumakalat, kung saan malinaw na naroon ang aura ng isang disipulong nasa antas ng emperador. Boom! Sa sandaling ito, ang sinaunang daang Draco sa paligid ni Zephyr ay umabot na sa tugatog nito. Habang kumikilos ito, tila sumanib ito sa katawan ng malaking dragon, at maging si Zephyr ay may kutob na lunukan ito. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure. Mabilis na lumangoy si Zephyr sa ilalim ng lupa dala ang kakilakilabot na katawang ito. Mabilis na lumangoy si Zephyr sa ilalim ng lupa dala ang kakilakilabot na katawang ito. Dahil sa kanyang nakakatakot na lakas, ang bilis ni Zephyr ay napakabilis. Bukod dito, kahit na mayroon pa ring natitirang kapangyarihan ang katawan ng dragon na ito, hindi na ito nakagapos ng kaluluwa ng dragon at hindi na nito kayang labanan ang kapangyarihan ni Zephyr. Lumubog si Zephyr ng libu-libong metro sa isang kisap mata. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang nakakatakot na lakas ng isang disipulong nasa antas emperador, natural lamang na hindi maglakas loob si Zephyr na maging pabaya. Bigla na naman siyang lumubog. 5 kilometro. 10,000 metro. 20,000 metro. Matapos lumubog ng 100,000 metro, sa wakas ay tumigil si Zephyr. Matapos lumubog ng 100,000 metro, sa wakas ay tumigil si Zephyr. Nang makita ang naglalahong figure ni Zephyr, ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird ay kumislap ng dalawang sinag ng Diyos. Ibinuka nito ang mga pakpak nito at isang malaking apoy ang mabilis na sumulpat palabas. Kayang baligtarin ng mga makapangyarihang tao na may walang kapantay na cultivation ang mundo. Hindi iyon magagawa ng Nine Netherbird sa kasalukuyan nitong lakas, ngunit hindi naman mahirap baguhin ang lupain dito. Sa pagsiklab ng apoy, lahat ng bagay sa paligid ay sapilitang winasak nito. Kabanata 1188. Zephyr, bilisan mo. Sa kawalan, ang siyam na ibong nether ay hamati sa kalangitan. Ibinuka nito ang mga pakpak nito at patuloy na sumulong. Natural lang na ginawa nito ito para makuha ang atensyon ni na Yun Tianteng at Star Sword Emperor, pati na rin para makakuha ng oras para kay Zephyr. Dahil sa katayuan nito, gaano man kalaki ang pagdududa ng mga tagalabas, hindi nila kailanman maiisip na mayroong katawan ng dragon sa loob ng sinaunang kuweba. Sa sandaling ito, sinasamantala ni Zephyr, na nasa laksalaks ang metro sa ilalim ng lupa, ang oras para magtanim.
Sa harap ng napakalaking katawan ng dragon na ito, si Zephyr ay kakaharapin ang isang napakalaking kayamanan, at ang kayamanang ito ay ganap na pag-aari niya. Sa oras na ito, tinutulungan ako ng Nine Netherbird na maantala ang oras. Kailangan kong bilisan. Alam na alam ni Zephyr ang nangyayari sa labas ng mundo. Malinaw na pumunta rito sina Star Sword Emperor at Yun Tianteng, ngunit ang lugar na ito ay nakamamatay para sa Nine Netherbird. Kung ang Nine Netherbird ay nasa tugatog nito, hindi mag-aalala si Zephyr. Para sa Nine Netherbird na nasa tugatog nito, sapat na ito para patayin sila sa isang iglap. Gayunpaman, sa oras na ito, mahina ang Nine Netherbird, kaya walang problema sa pagharap sa dalawang bagay na ito sa maikling panahon. Ngunit sa paglipas ng panahon, malamang na masaktan ito. Phew! Ang tunay na enerhiya ng sinaunang Draconic Way, na medyo napigilan sa Zephyr, ay biglang mabilis na sumabog. Umuungol. Patuloy na gumalaw ang dagandong ng dragon, at sa isang iglap, nagsimula itong umunlad at maging mga anino ng dragon. Sumabog ang mga anino ng dragon at direktang umunlad sa isang malaki at walang katapusang poster. Sa sumunod na sandali, automatikong dumaloy ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, at ang mga anino ng dragon ay direktang umunlad at naging siyam. Dahan-daang kumalat ang siyam na anino ng dragon at pinalibutan ang katawan ng malaking dragon. Umuungol. Sa sumunod na sandali, automatikong sumabog ang ungol ng isang dragon. Pinindot niya ang buton sa malaking katawan ng dragon gamit ang kanyang palad. Dumagundong. Habang gumagalaw si Zephyr, tila nabuhay muli ang malaking dragon sa isang iglap. Biglang sumugod sa kanyang katawan ang mga alon ng nakakatakot na enerhiya na parang agos ng mga bukas na pinto. Bitek. Ang lahat ng enerhiyang ito ang siyang diwa ng katawan ng tunay na dragon. Matagal nang nawala ang tunay na dragon sa ilog ng kasaysayan, at tanging mga sinaunang alamat lamang ang iniwan. Kahit sa panahong ito ng dinastiya, ang mga dragon ay napakabihirang nilalang. Bagamat matagal nang umiiral ang katawang ito at namatay pa nang matuklasan ito ng Immortal Emperor, sagana pa rin ang enerhiya nito. Dumagundong. Sa sumunod na sandali, patuloy na sumasabog ang makapal na enerhiya sa katawan ni Zephyr. Ang kanyang 5 panloob na organo at 8 karagdagang meridian ni Zephyr ay sumabog lahat dahil sa kakilakilabot na enerhiyang ito. Ngunit sa sumunod na sandali, mabilis itong naayos sa pamamagitan ng operasyon ng sinaunang daang Draconico. Unti-unting lumutang sa ere ang katawan ni Zephyr. Ang kanyang mga kamay ay parang selyo at ang kanyang mga binti ay nakakrus ang mga paa, na parang sama-sama sa langit at lupa. Sa ilalim ng mahiwagang poster na ito, tila lumulutang sa hangin si Zephyr. Dahan-daang bumukas ang kanyang pinto ng karunungan, at lahat ng uri ng kakaibang kasanayan at kababalaghan ay nagsimulang gumana habang tumataas ang kapangyarihan. Ang pino ng kanyang pisikal na katawan ay patuloy na naglalabas ng mga tunog ng pagkalabog. Unti-unti, ang siyam na anino ng dragon na nag-ebolusyon mula sa siyam na kaliskis ng dragon ay nagsimulang dahan-daang bumalot sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang pagtitipon ng mga dragon. Kabanata 1189. Sa harap ng malabundok na katawan ng dragon na ito, sa sumunod na sandali, dahan-daang gumalaw ang figure ni Zephyr, at ang buong katawan niya ay tuluyang dumulas sa katawan ng tunay na dragon. Tila napakalaki ng pisikal na katawan ng tunay na dragon. Bagamat nakapikit ang mga mata ni Zephyr, malinaw niyang nararamdaman ang lahat sa pisikal na katawan ng tunay na dragon. Sa loob, parang isang mundo. Sa pagitan ng itaas at ibaba, ang makapal na enerhiya ay patuloy na lumilipad at paikot-ikot, na bumubuo ng isang sawa ng dragon na may taas na 10,000 metro. Sa sandaling ito, tila nagbago si Zephyr at naging isang walang hanggan at maliit na anyo. Sa mundo ng katawan ng dragon, siya ay lumalangoy. Umuungol. Habang si Zephyr ay nalulunod sa ganitong uri ng pag-unawa at paglilinang, isang ungol ng dragon ang biglang lumabas at sumugod patungo kay Zephyr dala ang isang kakilakilabot na masamang espiritu. Sa ilalim ng makapal at nakakatakot na aura, maging si Zephyr ay hindi mapigil ang imulat ang kanyang mga mata. Doon. Daan-daang figure ang lumitaw. Ito ang asensya ng enerhiya ng dragon. Nang tingnan ang sitwasyon sa harap niya, biglang nagbago ng husto ang mukha ni Zephyr.
Ang enerhiya ng dragon ay tinatawag ding esensya ng dragon. Maging ito man ay ang tunay na dragon, ang itim na dragon, lahat ng mga dragon na may purong lahi ay may esensya ng dragon bilang kanilang pundasyon. Sila ay hindi mapipigilan at walang kapantay sa mundo. Ang enerhiyang pantao ng dragon na ito ay siya ring purong kapangyarihan ng lahi ng dragon. Hindi pagmamalabos na tawagin itong pundasyon ng buhay. Hindi niya akalain na pagkatapos ng napakaraming taon, mayroon pa ring ganito karami, ganito kagulat-gulat at purong kapangyarihan ng dragon sa katawan ng dragon na ito. Ang daan-daang figurang ito ay pawang binubuo ng purong enerhiya ng dragon. Parang totoong-totoo ang mga ito kaya't taglay nila ang kapangyarihan ng isang dragon, na para bang sila ay espiritista pa rin. Umuungol. Sa harap ng ilang daang figure ng Dragon's Essence, ang siyam na kaliskis ng dragon sa katawan ni Zephyr ay mabilis na nag-ebolusyon at gumalaw. Hinarap nila ang daan-daang anino ng dragon at umungal ng malakas nang walang kahit kaunting senyales ng panghihina. Lamon. Sa sandaling ito, sa harap ng diwa ng dragon, hindi nagulat si Zephyr kundi natuwa. Isang napakalaking kapangyarihang lumalamon ang biglang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, ang sinaunang Draconic Way ni Zephyr ay naipagamit na sa pinakamataas nitong kakayahan. Sa loob lamang ng isang hininga, maaari kayang naglalaman ito ng isang nakakatakot na kapangyarihang lumamon. Saan man ito magpunta, ang pisikal na katawan nito ay parang isang black hole na hindi mapunan at mabilis na nilamon ang lahat ng enerhiya ng Dragon Vital. Habang sama-sama ang daan-daang daloy ng Dragon Vital Energy sa kanyang katawan, biglang sumabog ang katawan ni Zephyr. Bawat pulgada ng kanyang mga kalamnan ay nadurog, ang kanyang laman at dugo ay tumalsik, at ang kanyang mga buto ay nabali. Sandaling nabalot ng dugo ang katawan ni Zephyr. Sa ilalim ng matinding sakit, nagsimulang mag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang mag-atubili o huminto si Zephyr. Sa halip, mabilis niyang pinaikot ang kanyang sinaunang Draconic Way. Sa pamamagitan ng sirkulasyon ng tunay na enerhiya, lahat ng lugar kung saan sumabog ang katawan ay direktang naibalik sa orihinal nitong estado gamit ang cultivation method. Hindi lang iyon, ang siyam na kaliskis ng dragon ay naglalabas din ng kumikinang na liwanag. Ang siyam na kaliskis ng dragon ay umikot sa paligid ni Zephyr, baliw na nilulunok at binubuga ang nakapalibot na napakalaking numa ng dragon. Noon, para sa kapakanan ng mahalagang enerhiya ng isang dragon, nagsikap si Zephyr na makuha ito. Ngayon, sa sobrang siksik na mahalagang enerhiya, si Zephyr ay labis na natuwa na halos himatayan na siya. Kabanata 1190. Boom! Habang si Zephyr ay baliw pa ring nag-iisip, bigla na lang, sa di kalayuan, isang nakakapangilabot na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw. Dumagundong. Sa sumunod na sandali, isang malaking bundok ang dahan-daang lumitaw. Sa sandaling nakita ito ni Zephyr, nagsimula siyang hingal na hingal. Mabilis ang agos at makulay ang langit at lupa. Sa dagat na iyon, ang tubig ay umaalon sa lahat ng dako at ang malalaking alon ay nag-aalan. Mahirap isipin na ang ganitong nakakagulat na sitwasyon ay mangyayari sa katawan ng dragon. May tsismis na ang mga makapangyarihang tao na nasa tugatog ng kanilang lakas ay maaaring mag-evolve sa isang bagong mundo sa kanilang mga katawan. Ang mundong ito ay lubhang kapaki-pakinabang, at maaari pa itong mag-evolve ng primordial energy at iba't ibang uri ng enerhiya. Kapag ang isang tao ay nasanay sa isang bagong mundo, hindi siya magiging mas mababa sa pinuno ng mundong ito. Natural lamang, ang isang tao ay patuloy na makakapag-ipon ng enerhiya. Maliwanag, ang higanteng True Dragon na ito ay nakarating na sa yugtong ito. Sa sandaling ito, isang bagong mundo ang umunlad sa loob ng katawan nito. Kahit na lumipas na ang panahon mula noong sinaunang panahon, may bahagi pa rin ng mundong ito ang umiiral. Iyon nga ang dahilan kung bakit napakalapad ng katawan ng tunay na dragon. Sa napakalaking dagat na ito, isang napakalaking taluktok ng bundok ang napakalinaw kaya't natano ni Zephyr ang butas nito sa isang sulyap. Nang tingnan niya ang taluktok ng bundok na ito, nagsimulang huminga ng malalim si Zephyr, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Masasabing sa pagkakataong ito, sa pisikal na katawan ng dragon, siya ang nakinabang ng husto, higit pa sa kaninuman.
Nakabitin ang tuktok ng bundok sa ibabaw ng dagat. Gaano man kabilis ang agos ng tubig at gaano man katikot ang malaking alon, hindi pa rin ito gumagalaw. Kumakalat ang iba't ibang kulay ng liwanag dito. Habang humahampas ang malaking alon, paminsan-minsan, maraming parang substansyang ilaw ang mabilis na sumasabog mula rito at papuno sa espasyong ito. Isang sunod-sunod na magagandang tinig ang umalangaw mula sa loob ng bundok. Ang tunog ay parang ungol ng dragon, ngunit parang isang malaking kampana rin. Habang tumutunog ang boses, ang mga alon ay kumukurap, nagbabago bilang mga bakas na kumakalat sa dagat. Pinagmulan ng Dragon Crystal. Ito ang pinagmulan ng kristal ng dragon. Habang nakatingin sa tuktok ng bundok na ito, labis na nagulat si Zephyr. Malinaw niyang napagdesisyonan na ang tuktok ng bundok na ito ang pinagmulan ng Dragon Crystal Source. Ang Dragon Crystal Source ang siyang pinakasentro at diwa ng Dragon Numa sa buhay ng dragon. Hindi lang iyon, kundi sa pinagmulan ng Dragon Crystal, hindi lamang Dragon Numa ang naroon, kundi pati na rin ang Dragon Bone Marrow, Dragon Blood, at ang asensya ng dragon. Pagkatapos lamang ng pagkamatay ng isang true dragon at ng mahabang panahon, saka lamang malilikha ang isang Dragon's Crystal Source. Ang tuktok ng bundok na ito ay walang alinlangang siyang sentro ng napakalaking katawan ng tunay na dragon na ito. Ito ay hindi mabilang na beses na mas siksik at mas malakas kaysa sa tinatawag na Dragon Numa. Ito ay lubos na dalisay. Hindi lang iyon, mas malinaw na alam ni Zephyr na ang mga benepisyo ay higit pa sa inaasahan. Kapag pinino niya ang Dragon Crystal Source, tiyak na tataas ang cultivation ni Zephyr. Habang iniisip ito, maging ang mga mata ni Zephyr ay nagsimulang magningning. Gayunpaman, agad na kumalma si Zephyr, ligtas ang lugar na ito pansamantala dahil sa paglaban ng Nine Netherbird. Gayunpaman, sa sandaling mabaigo ang siyam na ibon sa lupa, hindi lamang ang buhay ng siyam na ibon sa lupa ang malalagay sa panganib, kundi dito rin matutuklasan